Kamusta kayo mga ka-Asialink? And welcome back to another episode of Asialink TV, kung saan tunay na kwento ng tiyaga, diskarte at tagumpay ang bida. Ngayong araw, makikilala natin si Leilyn Fragante, isang masipag na negosyante na nagmamay-ari ng isang t-shirt at giveaway print shop. Pero hindi na nagtatapos ang kanyang kwento dahil bukod sa printing shop, lumalawak na rin ang kanyang mga negosyo sa larangan ng real estate. Pakinggan natin kung paano niya pinagsasabay ang creative business and property ventures at kung anong mga aral sa buhay at negosyo ang maibabahagi niya sa ating lahat. Tara, simulan na natin. Hi, ako po si Leigh Fragante. Dati po ako sa advertising industry. Ngayon po, sa printing business na po kami. At the same time, I'm a licensed real estate broker. Bago po kami mag-start ng printing business, nag-online business po kami mag-asawa. Nagbebenta po kami ng mga pagkain sa online. Ino-offer po namin sa community. Okay naman yung pag-order ng mga pagkain, pero kami lahat ang gumagawa. Mula sa pagbili ng ingredients, pagluto, hanggang sa pag-delivery, kaming mag-asawa lang yan. So, medyo matrabaho, pagod, tapos yung profit, hindi nako-cover yung needs ng family. Nung dumating po yung pandemic, ang naisip ko po talaga yung mga bata. Yung schooling nila, nasa college pa lang yung panganay ko. Iniisip ko nung time na yun, yung tuition fees, needs niya sa school. Kahit yung second son ko, no, yung schooling talaga nila yung nagmo-motivate sa akin to increase my income. Kasi yung income medyo humihina talaga eh. Doon po ako nag-start magkaroon ng goal na dapat everyday merong umaakyat na income. Hi ka-Asialink! Ako si Romar. At today, pag-uusapan natin ang isa sa pinaka-importanting bahagi ng loan application mo, ang background verification stage. Dito namin tinitignan at sinisecure kung tama, kompleto at reliable ang mga impormasyon na ibinigay mo. Isa itong critical na hakbang para matiyak na mabilis at less hassle ang takbo ng application mo. At para ang loan ay maibigay lang sa mga responsible at kwalipikado na borrowers. Anong nangyayari sa stage na ito? Unang step, kinukolekta namin ang personal income information mo. Kung employed ka man o may sariling negosyo. Kung empleyado, mabusisi namin chinecheck ang work history mo. At kung business owner ka, tinitignan namin ang mga pinasa mong dokumento like bank statement o resibo ng mga transaksyon para makita ang income flow mo. Next, check namin ang credit history mo. Kapag may lumabas na history ka ng past due accounts at mga issue kaugnay sa performance ng pagbabayad, humihinto muna kami at humingi kami ng clarification bago mag-proceed. Then, magsasagawa kami ng reference checking. Kino-contact namin ang mga taong nilagay mong personal or business contacts to confirm what you declared. Sa trade reference naman, mga suppliers or partners, gusto naming makita kung paano ka makipagtrabaho sa business setting. And lastly, ma-identity verification. Tinitingnan namin kung tama mga impormasyon sa IDs at documents na sinabit mo sa profile mo bilang applicant. Usually, this stage takes 1 to 2 business days. Depende kung gaano kabilis sumagot ang third parties like employers or references. The faster they response, the faster rin ang takbo ng loan application mo. Anong tools ang gamit namin? Gamit namin ang credit database tulad ng NFIS, CIBI o FFCC para makita ang financial standing mo. Kung may good payment behavior ka o may records ng unpaid loans. Sa employment verification, tumatawag o nag-email kami sa employer mo. Kung kinakailangan, ang personal verification para i-confirm kung employed ka pa at kung tama ang mga detalye na ibinigay mo. Trade references naman ang ginagamit namin para malaman kung okay ka din sa business, kung reliable ka ka-transact. At sa document verification, tinitingnan namin ang bank statement at proof of transaction mo para mapatunayan ang income na dineclare mo. Few months before the pandemic came po, nasa ako, corporate industry sa advertising. Nawala po ako doon, nagkataon na nag-pandemic. So, kailangan po namin mag-isip kung paano po mag-generate ng income, katulad ng income na natatanggap ko before sa advertising. I tried a lot, especially me. So, naisip namin food,
Kasi yun ang kailangan dahil nga may pandemic. So, kadalasan ang mo order, pagkain talaga. Na-introduce lang po sa amin yung printing. Nakita din namin na sa ka-office mate ko dati na yun ang business niya. So, gusto mo try din natin kasi meron pa rin mga nag-orders. Pinakamalaking hamon ko noon kung paano kami makakapag-akyat ng income everyday kung kinakailangan. So, yun ang goal ko talaga. At least, regardless the amount, since wala kami pareho talagang pinagkukunan regularly, hindi katulad before nung nasa 15-30 job ako. Alala ko lang nung time na yun na finances are hard, were hard. And kahit saan ka lumingon, kahit may mga ibang family members din, no? And I remember, ako po, at saka yung husband ko po, we prayed kung yung wisdom po talaga hinihingi namin sa kanya kung anong gagawin. And actually, I don't remember kung paano po kami nakalagpas doon. Talagang, it was God who gave us the strength, no, and the wisdom kung paano lagpasan yung mga masolusyonan yung financial hardships ng time ng pandemic. Hi again mga ka-Asialink! So far, napag-usapan natin ang background verification stage. Ano ang usually na nangyari sa stage na ito? Minsan, may lumalabas na past due loans na hindi dineclare at kailangan muna naming humingi ng paliwanag bago ituloy ang process. May mga pagkakataon din na hindi namin makontak ang references o ayaw nila magbigay ng feedback dahil sa privacy concern. Minsan naman, may discrepancy sa info. Iba ang nakalagay sa documents versus sa dineclare ng applicant. At kapag ganito, nagde-delay ang application hanggat hindi siya malinawan. Paano mo mapapadali ang stage na ito? Una, siguraduhin kumpleto ang documents na isasubmit mo. Pangalawa, kung sakali may follow-up questions kami, sagutin agad para hindi ma-delay. Pangatlo, inform your former employer or business references na baka tawagan o kontakin sila. At pinaka-importante, dapat tugma ang lahat ng info na ibinigay mo sa mga documents mo. Consistency is key. Dito sa Asialink, gusto naming mabilis at maayos ang loan process mo. Pero para magawa yon, kailangan din naming siguraduhin na accurate at totoo ang info na hawak namin. Ako si Romar at ito ang inyong Asialink Pro Tip. Ingat at good luck sa loan application mo! Yung milon ko po sa Asialink, ginamit ko po siya sa as additional income fund para sa printing. Nagkataon po kasi na medyo malaki yung naging order and sayang naman kung hindi ko kunin yung project. I was glad, no? Asialink was there. Very helpful for me and for my family, no? Na magkaroon ng regular income generation. Ang pinakasumuporta sa amin talaga, mga kapatid namin, pareho, sa side namin, family namin. So, ang laking bagay po sa amin ng pamilya, no? Very important for me yung relationship ko with my husband and with my family now, with my kids. I have 2 kids and I have 2 sons, 2 boys. One is already working. Isa po is in high school. Isa po sa mga pwede ko pong maipagmalaki. Personally, isa po yun nung nakita ko yung panganay ko na gumraduate, no, sa isang university na hindi ko po talaga inaasahan na mapagtatapos namin siya. My husband is very supportive. Actually, talagang tandem kami, no. I don't think I can do the work alone. Kaya, napakalaking bagay sa akin talaga nung kasama ko siya. Siya lang enough na yung help na nabibigay niya. For my husband, Frank, thank you. Ayun, masabi ko talaga, thank you sa lahat ng support mo. Andyan ka all the time. And sa mga anak ko, especially for my panganay, pinilit niya talaga makatapos. No? Hindi lahat ng kids ganon na merong desire to finish schooling. Salamat din kay Lord sa wisdom niya na binibigay sa amin, sa asawa ko, sa mga anak ko, sa akin. Yun. Salamat po. At dyan nagtatapos ang kwento ni Laylene Fragante, isang negosyanteng pinapatakbo hindi lang ng sipag at tiyaga, kundi ng malinaw na vision and willingness to explore new opportunities. Mula sa pag-iimprenta hanggang sa real estate, ipinakita niya sa atin na hindi kailangang limitado sa isang larangan ng tagumpay.
Basta bukas ka sa pagkatuto at handang harapin ang hamon, maraming pwedeng marating. Salamat sa pagsama sa amin dito sa Asialink TV. Kita-kits ulit sa mga susunod na episode at sama-sama tayong matuto sa mga kwento ng totoong buhay, negosyo at diskarte.